Iniwan si Farah ni Nixon dahil kailangan itong tapusin ang pag-aaral sa ibang bansa na kagustuhan ng mga magulang nito. Hindi niya man lang naipaalam sa lalaki na nabuntis siya nito dahil nakaalis na ang lalaki nang malaman niya. Sa loob ng ilang taon, binuhay niya ang kambal na anak sa tulong ng kanyang mga magulang. Paano na lang kapag bigla niyang nalaman na bumalik si Nixon sa bansa ngunit may asawa na ito? Ano kayang gagawin ng lalaki kapag nalaman nito ang tungkol sa kanilang mga anak sa sandaling matuntun sila nito? May ipaglaban niya kaya ang karapatan niya sa mga bata? Ating alamin ang buong kwento. Mama, may stars ako oh. Proud na sabi kay Farah ni Naomi, ang bunso sa kambal niyang anak. Kahit kailan talaga'y napaka-energetic nito habang ang panganay niya naman parang wala laging energy tapos napaka-seryoso. Ngunit napakatalinong mga bata kaya grade 1 na agad. Si kuya meron din po. Kuya, pakita mo kay mama. Si Naomi na din ang nagsabi sa kapatid na ipakita ang stars ng kapatid sa kanya. Tamad na itinaas ni Noah ang kamay upang ipakita ang stars doon na itinatak ng teacher sa dalawa dahil sadyang magagaling talaga ng mga estudyante ang kanyang mga anak. Mama, ano po prize namin? Kunwaring nag-isip si Farah. Magluluto si mama ng paborito niyong ulam. Si Naomi ay napatalon sa tuwa samantala si Noah pumunta lamang sa kwarto nito at nang kakambal. Bunso, dun ka muna sa may kusina. Nandoon si lolo at lola. Ipakita mo yung stars mo. Tanging pagtango lamang ang naging tugon kay pare ng bunso niyang anak tsaka ito palundag-lundag na pumunta sa may kusina habang siya kinausap muna ang anak na si Noah. Kuya, may problema ba? Pwede ka namang magsabi kay mama. Malambing niyang sabi sa bata. Ma, how many stars are needed para makasama po namin si Papa? Ang ngiti sa labi ni Farah ay mabilis na nawala kasi miski siya ay hindi niya alam. Anak, nandito naman ako tsaka si lolo at lola. Proud na proud kami sa inyo ni Naomi. May ngiti sa labi na sabi niya sa anak. Pero gusto ko din siyang maging proud sa amin. Sige, magbihis ka na muna tapos ay si Naomi naman. Sasarapan ni mama ang luto para mas mahappy kayo. Aniya, bago iniwan muna sa silid ang anak niya. Pagpunta niya sa may kusina, masayang nakikipagkwentuhan ng bunso sa kambal sa mga magulang niya. Tuwang-tuwa ang mga ito kay Naomi dahil sa kadaldalan ng bata. Siguro kung nandoon si Noah mas masaya. Pero naiintindihan rin ng parents niya na gusto talaga kung minsan ang panganay niya ang mapag-isa. Agad na napansin ng nanay niya ang lungkot sa kanyang mga mata. Kaya pinapunta na muna nito ang apo sa silid para naman siya'y kausapin. Bakit naman ang lungkot mo? Hindi ka natutuwa na matatalino mga bata ang mga anak mo? Takang tanong kay Farah ng kanyang ama. Si Noah, nabanggit na naman ang tungkol sa papa niya. Problemado niyang sabi, hindi mo masisisi ang bata. Maghahangad at maghahangad yan ang kalinga mula sa ama. Teka nga, hindi pa ba bumabalik ng bansa ang lalaking yun? Ilang taon na rin ang takbuhan niya yung responsibilidad niya sa'yo. Saad ng tatay niya sa pagalit na boses. Tay, hindi niya ako tinakbuhan. Hindi niya lang nalaman bago siya umalis. Napailing-iling na lamang ang kanyang tatay. Baka ngayon may sarili na yung pamilya. Paano na yung mga apo ko? Mabuti pa'y hindi na nila makilala ang kanilang ama. Kaysa naman makihati pa sila sa atensyon. Napatayo ang tatay niya at iniwan mo na silang dalawa ng nanay niya sa kusina. Nay, ano bang dapat kong gawin? Ano po bang tama kong gawin? Kapag ba bumalik siya ay papaalam ko? Tanong ni Farah sa kanyang nanay. Maski ako hindi ko alam kung ano bang dapat na mangyari. Pero kung may asawa o anak na ang lalaking yun, ano pang saysay para ipaalam mo? Baka kuhanin niya lang sa'yo ang mga bata. Napapikit si Farah kung ano nga pwedeng mangyari kapag ipinalam niya kay Nixon. Hindi malabong ganun ang mangyari, lalo pat napakayaman ng pamilya nito, pero hindi siya makakapayag na mawala sa kanyang mga anak niya. May binili si Lolo para sa inyo, kaya pala lumabas ng bahay ang tatay ni Farah dahil may nais bilihin para sa kambal at ngayong nagbalik na ito, itinago muna sa may likuran upang pa-surprise ang maging datingan. Ano po yun, Lolo? Na-excite na tanong ni Naomi. Ito, at inilabas na yun ng tatay niya. Pumili ng tig-isang lollipop ang tatay niya para sa dalawang bata. Ang isa'y blue para kay Noah at ang isa naman ay red para kay Naomi. Thank you po, Lolo. Natutuwang sabi ni Naomi kaya hindi na naiwasan ng tatay niya na tanungin si Noah kung ayaw ba nito sa lollipop.
Ayaw mo ba niyan, apo? No, gusto ko po. Mamaya na lang pagkakain. Wika ng anak niya. Yun ang gusto niya kay Noah. Kahit na minsan ay parang wala itong interes sa paligid, alam pa rin ng bata kung paano nga ba magiging sweet sa pamilya. Matapos ang sandaling yun, sabay-sabay na silang kumain ng hapunan. Ang paboritong itlog na may hotdog ang kanyang niluto. Ang totoo niyan, yun lang naman talaga ang paborito ng mga anak niya. Sadyang kung minsan lang napapaalat ang timpla. Sarap talaga ng luto mo, mama. Mahina na lang silang napatawa dahil sa pambubola ng anak niya. Oo na, mamaya pagkakain niyo ng lollipop ng kuya mo, magtututbrush ha. Sabay na tumango ang dalawang bata. Mabilis silang natapos sa pagkain. Tutulong pa nga sana ang kambal sa pagliligpit, ngunit ang sabi niya ay wag na. Pinapunta niya na lamang ang mga ito sa may sala upang doon ay maglaro. Napakaswerte natin sa kambal dahil lumaki silang mabubuting bata. Tila ba maiiyak ng sabi ng kanyang nanay. Sumabat tuloy ang tatay niya na katatapos lamang uminom ng tubig. Lumaki silang mabubuting bata dahil maayos silang napalaki ng ating anak. Puno ng pagmamalaki na sabi ng kanyang tatay. Hindi ko kakayanin kung mawawala sila sa akin. Wala sa sarili na nasabi niya kaya biglang nawala ang saya sa usapan. Kaya nga mabuti pa na itago na lamang natin ang tungkol sa kanila. Ayoko mawala sa atin ang aking mga apo. Naniniwala kami ng nanay mo na hindi kahibangan ang sabihin mo sa amin na mayaman ang ama nila. Seryosong saad ng kanyang tatay. Hay, tama na nga ang usapan na to. Ikaw ang mas may karapatan sa kanila dahil ikaw ang ina. At kasama kami ng tatay mo, ikaw ang bumuhay sa kanila ng ilang taon. Walang tulong mula sa lalaking yun. Yun palagi ang tatandaan mo, anak. Tinapos na ng nanay ni Farah ang usapan, kaya ang pagliligpit ay tinapos na rin nila upang makapagpahinga na rin. Bukas ay may trabaho pa siya. Ang totoo niyan, day off niya lamang ngayon kaya nasa bahay lamang siya maghapon, pero bukas ay may trabaho na naman siya kaya nanay niya na lamang ang nagpresenta na maghuhugas ng pinggan. Nang tunguhin niya ang kwarto ng kambal ay may kanya-kanyang ginagawa ang dalawa. Si Naomi nilalaro ang Barbie na binili niya dito, samantala si Noah ay ang Lego ng mga laruan na iniingatan ng dalawa. Mukhang naubos na ng mga ito ang lollipop. Nag-toothbrush na ba kayo? Tanong niya sa dalawang bata. Sabay naman na tumango ang mga ito. Alam niyang si Noah ay gusto nang nakahiwalay kaya si Naomi na lamang ang kanyang tinabihan. Yakap-yakap niya ang bunso niyang anak. Matapos ihatid ang dalawa sa eskwela, dumiretso na si Farah sa kanyang pinagtatrabahuhan. Alam niyang medyo maaga pa pero para makapaglinis na rin dun. Nagtatrabaho siya sa isang milk tea shop at nagtitinda rin ng ilang merienda kung saan siya ang gumagawa ng milk tea at kung minsan naman palitan sila ng kanyang kasama. Ito sa milk tea at siya naman ay ang paggawa ng burger at fries at kung minsan naman ay meron ding pizza. Kamusta naman ang pagpapalaki ng kambal? Wala pa namang bumibili kaya nagagawa pa nilang makapagkwentuhan ng kasama niya. Ayos lang, mahirap pero masaya. Mahirap kasi wala yung ama nila para maging katulong ko, pero masaya ako at dumating sila sa buhay ko. Paliwanag niya kay Chari na napangiti na lamang. Kaya hanga ako sa iyo eh. Pero nasa ng tatay nila? Mabuti na lamang at may customer nang bumibili kaya hindi niya na kailangan pang sagutin ang tanong na yun. Baka kasi kapag sinabi niya na kailangan lang siyang iwan ng ama ng kambal para ituloy ang pag-aaral sa ibang bansa, hindi ito maniwala. Masyado silang maraming naging customer sa araw na yun kaya medyo napagod sila ni Chari. Buti na lang may kapalitan na sila. 5 PM ang oras ng out tapos ang start naman ay 9 AM. Masasabi niyang ayos lang din dahil ayos lang din naman magpasweldo ang kanilang boss. Siguro ay dahil mayaman na din ay hindi na masyadong gahaman at ang hangad makatulong sa mga nagtatrabaho dito. Hindi pa sweldo pero may naitatabing pera si Farah para maibili ng pasalubong sa kambal. Dumaan siya sa bilihan ng lechong manok at isang buo yang binili niya. May ngiti sa labi siyang umuwi sa kanilang bahay kung saan nandoon na rin ang kambal. Sinundo na ng kanyang tatay. Mama! Masaya siyang sinalubong ng dalawa. Nakatingin sa kanyang daladala. Ano pong dala niyo, mama? Manok na nilitsyon. Pabiro niyang sabi. Lechon manok po? Wow! Napapapalakpak na sabi ni Naomi. Dinala na muna niya ang manok sa may kusina para ipatabi sa nanay niya bago binalikan ng kambal upang makipagkwentuhan sa mga ito. Musta ang school? Ayos ba? Opo,
Perfect ulit kami ni kuya. Baka naman nagkokopyahan kayo. Pabiro niyang sabi kay Naomi. Hindi po, kasi alam ko po mas magaling sa akin si kuya, kaya mas nag-aaral po ako ng mabuti. Napangiti na lamang si Farah, tsaka ginulo ang buhok ng anak niya. Mama naman natawa na lamang siya. Ang kambal talaga ang kanyang kasiyahan. Maya-maya pa, umuwi na ang kanyang tatay na mukhang nakipagkwentuhan lang sa kumpari, pero bakit tila balasing ito? Kaya pinapunta niya na muna ang kambal sa kwarto. Tay naman, bakit kayo naglasing? Alam niyo naman na may mga bata dito. Sorry anak, napakwento lang ako kay paring Ronnie. Napailing-iling na lamang siya. Ikukuha niya sana ng tubig ang kanyang tatay, pero napatigil siya sa sinabi nito. Kinuha na pala yung apo niya. Mas kaya daw buhayin ng tatay ang bata kaysa sa anak niya. Natatakot ako anak, baka ganun ang mangyari sa'yo. Dinaan na lamang ng tatay niya sa pagtawa, pero batid niyang ayaw nitong mangyari sa kanya ang ikinukwento nito. Mas lalo tuloy natatakot na si Farah na baka isang araw hindi niya nakapiling ang mga anak niya at nasa ama na ang mga ito. Kung dadating man ang sandaling yun, hindi niya alam kung kakayanin niya ba. Natawa na lamang si Farah at ang nanay niya dahil sinisermo na ni Naomi ang lolo nito tungkol sa pag-iinom. Mabilis tuloy na nawala ang tama ng alak sa tatay niya. Kahit sino naman, lalo na kung mataray na apo yung magsisermon sa'yo. Sa bagay, kakatapos lang din nilang kumain ng hapunan, kaya naman puno ng energy si Naomi. Pero imbis na magalit dito ang tatay niya dahil maingay ang bata, natutuwa pa ito sa taglay na kadaldala ng mahal na apo. Mabuti na lang at nakaramdam na din ng antok ang bata. Marahil ay may nakakapagod na ginawa sa school, kaya naman maaga itong inantok at ganun din si Noah. Sabay na nagpaalam ang dalawa na matutulog. Wala naman siyang problema dahil nakapag-toothbrush na ang mga ito. Alam na ang gagawin. Ikaw nga Nestor, huwag kang masyadong mag-isip dahil hindi mangyari sa anak natin yung nangyari sa anak ni Ronnie. Sabi ng nanay niya sa kanyang tatay. Sila na lamang kasi ang nagkukwentuhan. Pero tila ba napikon na ang nanay niya sa asawa kaya naman napasigaw na ito. Hindi nga. Dahil ipaglalaban ng anak natin ang karapatan niya. Hindi ba anak? Tumingin pa sa kanya ang kanyang nanay kaya naman napatangulang si Farah. Naisipan nilang manood na lang ng TV kaysa kung ano-ano ang pag-usapan. Pero hindi naman niya inaasahan ng mapapanood sa balita. Nagbalik na daw si Nixon Monteverde sa Pilipinas kasama ang mga magulang nito. Sa loob niya ay nakaramdam siya ng saya, ngunit ang saya na yun mabilis ding nawala dahil sa mga sumunod na sinabi ng reporter. May asawa na daw ito. Bakit ganyan ka makatingin dun sa lalaki anak? Takang tanong kay Farah ng kanyang nanay. Grabe ba naman kasi ang tingin niya kay Nixon? Huwag mong sabihin. Hindi matuloy-tuloy ng nanay niya ang gustong sabihin dahil nauunahan ito ng emosyon. Siya ba ang ama ng kambal? Sino? Biglang napatingin din ang tatay niya sa TV pero dapat ay patulog na sana ito. Siya nga po. Siya ang ama ni Noah at Naomi. Napatampal na lamang sa noo ang nanay niya samantala ang tatay niya napapikit na lamang. Habang siya napuno ng kaba. Paano kasi kapag nalaman ni Nixon ang tungkol sa kambal? May asawa na ito. Tiyak na kukuhanin lamang nito ang mga bata sa kanya. Samantala sa kabilang banda, walang gana si Nixon habang kasabay ang kanyang pamilya sa hapag. I'm full. Napatayo na siya dahil wala talaga siyang gana. Dumako pa nga ang tingin ng kapatid niyang si Nicole sa kanya at tinawag siya pero hindi niya ito pinansin. Sa pamilya nila, si Nicole ang ata ang may pakailam sa kanya. Han, ano bang problema? Yun ang itinanong ni Alexa sa kanya, ang kanyang asawa. Problema? You are my problem. Dahil kinailangan kitang pakasalan kasi sabi mo sa kanila may nangyari sa ating dalawa pero wala naman. Ikaw at ang mga magulang natin ang problema ko. Natawa si Alexa sa naging sagot niya. Why? Umaasa ka pa rin ba na matutupad mo yung pangako mo sa kanya na papakasalan mo yung babaeng yun? Baka may asawa na yun ngayon at kasal ka na rin sa akin. Galit nang sabi ng babae sa kanya. I don't care. Magagawan ko ng paraan na makipaghiwalay sa'yo. Because in the first place, ikaw lang ang may gusto nito. I don't want you in my life. Tsaka niya tinalikuran ng babae na tinawag pa siya, ngunit hindi niya napinansin. Nasa bahay lamang sila ni Nixon. Wala siyang ganang lumabas o tumulong man lang sa kumpanya nila. Total, nandoon naman ang kuya niya. Ito na lamang ang mamamahala ron.
Hindi rin naman talaga niya gustong maging businessman. Kahit na sa ibang bansa pa talaga siya nagtapos para lamang maging magaling na negosyante, gaya ng kanyang kuya. Kuya, may problema ka ba? You can tell me naman, willing ako makinig, hindi kita i-judge. Tumabi sa kanya si Nicole, ang bunso nila. 3 silang magkakapatid at siya ang middle child. I'm okay, Nix. Aniya rito, yun ang tawag niya sa kapatid. Hindi ako naniniwala. Hindi ka mukhang okay. Masaya ka ba sa marriage ninyo ni Ate Alexa? Kuryoso nitong tanong, kahit naman siguro halata na hindi, gusto pa rin ito ng confirmation. You want to know the truth? Tumango ang nakababata niyang kapatid. Hindi. Simple niyang sagot. Then why don't you divorce her kung hindi ka na masaya sa kanya? Naririnig ko na lagi niyong pinagtatalunan nila mami ang isang babae. Siya ba ang mahal mo? Tumango si Nixon, napangiti ang kapatid niya. Why don't you find her, kuya? Hindi pa naman siguro huli ang lahat, di ba? Paano kapag nalaman niya na kasal na ako? Maybe that's the right time para iharap mo na siya sa parents natin at sabihin mo sa parents ni Alexa na hindi niyo naman talaga mahal ang isa't isa. Sa kanilang dalawa, si Nicolay ang mas advance mag-isip kaysa sa kanya. Nahihiya tuloy siya sa kapatid niya. I'm so proud of you, Nix. Iba ka na mag-isip ngayon. At ginulo niya ang buhok ng kapatid tsaka ito niyakap. Parang sa pamilya nila ay si Nicole lang ang nakakaintindi sa kanya. Ikaw favorite kuya ko kaya sa'yo lang ako ganito. Napangiti na lamang si Nixon. Samantala si Farah ay hindi makapag-focus sa ginagawa niya. Nakakailang bigay na siya ng maling order. Mabuti na lang at hindi nagagalit yung iba, pero yung iba napagsasalitaan din siya ng masama. Farah, ano bang nangyayari sa'yo? Girl, okay ka lang ba? Sa kanya ni Chari nang wala nang bumibili. May iniisip lang, aniya at napapunas sa pawis. Pwede ba itigil mo muna yung pag-iisip na yan? Baka maisumbong tayo. Medyo nahiya siya sa kasamahan. Sorry, nakukonsensya ito sa kanyang inasal. Ano ba kasi yun? Bumalik na ang ama ng kambal. Sapat na ang mga salitang yun upang maintindihan ni Chari kung bakit ganun ang ikinikilos niya at kung bakit parang wala siya sa sarili. O tapos, kinukuha niya ba sa iyo ang mga anak niyo? Hindi naman, pero paano kapag nalaman niya ang tungkol sa kambal? Namumroblema niyang sabi, napakamot na lamang sa ulo si Chari. Hindi niya naman pala alam, edi wala kang dapat na problemahin. Hanggat hindi niya alam, safe ang lahat. Dapat ay chill ka lang ganun. Ikaw lang din ang gumagawa ng ikaka-stress mo Chari, natatakot ako. Walang nakakatakot, girl. Sa'yo ang mga anak mo. Walang sino man ang pwedeng kumuha sa kanila sa'yo. Napatango na lamang si Farah pero hindi niya pa rin talaga maiwasang mag-isip sa kung anong mga pwedeng mangyari kapag nalaman ni Nixon ang tungkol sa kambal, lalo na ng pamilya nito. Masyado pa namang makapangyarihan ng mga Monteverde. Anong laban ng isang simpleng tao na katulad niya? Kasama ang kapatid na si Nicole, pumunta si Nixon sa bahay nila Farah. Sana nga lang tama ang pagkakatanda niya. Kaso nga lang, hindi na daw doon nakatira ang babae at ang pamilya nito. Noon na hindi siya naipakilala ni Farah sa mga magulang ng babae dahil palaging wala mga ito at nagtatrabaho. Nabanggit niya nga lang din ang tungkol kay Farah sa mga magulang niya nung sinabi nila na kailangan niyang tapusin ang huling 3 taon niya sa pag-aaral abroad. Nang iwan niya si Farah, pinangako niya na sa pagbabalik niya, pakakasalan niya ito. Ngunit baka limot na din ito ang pangako niyang iyon dahil masyado siyang natagalan sa pagbabalik. Sa 6 na taon na yun na nawala siya, ay maraming nangyari. Isa na doon ang napilitan siyang pakasalan si Alexa dahil may ginawa ito upang lumabas na may nangyari sa kanila. Alam niyo po ba kung saan sila lumipat? Hindi iho, wala silang nasabi. Salamat po. Yun na lamang ang tanging nasabi ni Nixon bago tumingin sa kapatid. Don't lose hope kuya, baka kinailangan lang talaga nilang lumipat. Napangiti na lamang si Nixon dahil pinapalakas ng kanyang kapatid ang loob niya. Naisip niya na bukas na lamang nila ituloy ang paghahanap. Baka kasi hinahanap na sa bahay nila ang kanyang kapatid at ganun nga ang nangyari dahil pag-uwi nila, inaantay pala ito ng mami niya samantalang siya, inaantay naman ni Alexa. I have something for you, Han. Natutuwang sabi sa kanya ni Alexa na parang kagabi wala silang pinagtalunan. Napangiti na lamang ang kanyang ina habang halatang halata niya na may itinatanong ito sa kanyang bunsong kapatid. Ang mamahaling relo ang ibinili sa kanya ni Alexa, ngunit kahit ano pang gawin ito o bigay sa kanya,
Kahit kailan, hindi niya talaga magagawang mahalin ng babae dahil isang babae pa rin ang nilalaman ng kanyang puso, walang iba kundi si Farah. "Thank you for this," pilit niyang sabi. "You're always welcome, Han." Hahagkan sana si Nixon ni Alexa, ngunit iniwas niya ang kanyang muka. Marinig niya tuloy ang pagpipigil ng tawa ni Nicole na sinaway naman ng kanyang ina. "San kayo nanggaling ni Nicole? Maybe hinahanap niyo ang babaeng yun at ang kapatid mo. Halata na ayaw niya pa rin sa akin, right? Buti nga yung kuya mo ay supportive." Galit na sabi sa kanya ni Alexa. "Kuya ko? Ayaw din nun sa'yo. Pinaplastic ka lang. Ang may gusto lang sa'yo dito ay ang mga magulang ko, Alexa. At huwag na huwag mong pinagsasalitaan ng masama ang kapatid ko. Hindi mo alam ang kaya kong gawin." Tumawa si Alexa. "What? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ko?" "You can't do that, Han, dahil alam mo kung anong kayang gawin ng pamilya ko sa'yo at sa pamilya mo." Napakuyom na lamang ang kamao ni Nixon. Parating din ang araw na makakahanap din siya ng sapat na dahilan upang mahiwalay kay Alexa. Mantalang ang kapatid niyang si Nicole ay pilit na pinapaamin ng kanilang ina kung saan niya ito dinala. "Mami, please, hayaan niyo na lang maging masaya si Kuya Nixon." Pakiusap nito sa ina. "So may kinalaman pa rin ito sa babaeng yun? Kasal na siya at lahat pero hindi pa rin niya nakakalimutan ng babaeng yun? Hindi niya mahal si Alexa?" Matapang na sabi ni Nicole sa ginang, pero tila ba wala itong narinig at iniwan siya sa sala. Napaupo na lamang si Nicole sa sofa. Naawa siya sa Kuya Nixon niya. Deserve nitong maging masaya kasama ang babaeng mahal. Pag-isip-isip ni Nixon na hindi siya dapat na maging tamad, bagkus ang paghahanap niya kay Farah ang dapat na magtulak sa kanya upang maging masipag. Kaya imbis na patuloy makipagtalo kay Alexa, umalis na lamang siya sa bahay upang pumunta sa company nila kung saan naroon ang kuya niya at ito ang namamahala roon. Panayang bati sa kanya ng mga empleyado pero simpleng ngiti lamang ang ginawa niyang tugon mula sa mga ito hanggang sa makarating na siya sa opisina ng nakakatandang kapatid. "Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo rito? Hindi ba't ayaw mo sa kumpanya na to?" Pabirong sabi ng kapatid niya. "I need to work." Napapalakpak ang kanyang kuya Nicolo. "That's great. Para naman may katulong ako at para hindi na rin laging mainit ang ulo nila mom and dad sa'yo dahil hindi mo man lang daw ako natutulungan." Natutuwang sabi ng kanyang kuya. "Hindi dahil sa kanila kaya ako gagawin to." Segunda niya agad. "Para kay Alexa? Gusto mo na bang magtrabaho ng ayos para i-spoiled ang asawa mo?" Tawa na lamang si Nixon sa sinabi ng nakakatandang kapatid. Buong akala niya, sobrang focus nito sa kumpanya nila at kahit ang magbiro ay hindi nito kayang gawin, ngunit kaya pa rin pala. "Hindi ko magagawang mahalin ang babaeng yun." "Hindi ka pa rin nakaka-move on doon sa babaeng pinangakuan mo ng kasal sa pagbalik mo? Yun ba?" O siya, kaya natahimik ang kanyang kuya. "Talagang kinakalaban mo sila mom and dad." "Hindi ko hayaan na patuloy nilang kontrolin ang buhay ko, kuya. Soon ay pakakasalan ko yung babaeng mahal ko talaga at gusto ko makasama habang buhay. Makakalaya ko kay Alexa." Napangiti na lamang ang nakakatanda niyang kapatid. "I'm proud of you, bro. Kapag dumating na yung araw na yun, sa'yo na rin ang kumpanya." Napangiti na lamang si Nixon. Buong akala niya sa pamilya nila. Si Nicole lamang ang nakakaintindi sa kanya, pero naiintindihan din pala siya ng nakakatanda niyang kapatid. Siguro yung mga magulang talaga nila ang problema. Inalam ni Nixon sa kapatid kung ano bang pwedeng maitulong niya, pero hindi naman niya inaasahan na ibibigay agad nito sa kanya ang sumunod na posisyon nito dahil bakante yun o baka bakante talaga dahil para sa kanya. Tiyak na matutuwa ang mga magulang nila dahil sa ginawa niyang pakikipagtulungan sa kapatid, pero kapag nalaman ng mga ito kung ano bang dahilan, baka hindi na sila matuwa. Pagsapit ng hapon, pagod na umuwi sa kanila si Farah. Masyadong madaming naging customer ng araw na yun. Mabuti na nga lang, mabilis niyang nasolusyonan ang kapalpakan niya sa mga orders. "Mama, bumalik na daw po mami ng classmates ko." Tuwang-tuwa na ibinalita kay Farah ng anak niya yun. "Bakit ikaw ang masaya?" Ngiting tanong ni Farah sa anak niya. "Kasi magiging happy na siya lagi. Kasi lagi siyang malungkot eh." May sasabihin sana si Farah sa nanay niya kaya papunta na siya sa may kusina nang may pahabol pa pala si Naomi. "Si Papa po, kailan babalik para masaya na si Kuya?" Mabilis siyang natigil sa paghakbang. Magpapaliwanag na sana siya sa bata nang ito ay tumawa.
Joke lang po. Okay lang po sa akin kahit na wala pong papa. Basta kasama ka namin. Tsaka okay lang din naman kay Kuya Mama eh. Sad lang siya minsan. Pinilit na lamang ni Pare na mapangiti. Kasi baka dinadaan lang talaga ng anak niya sa biro ang lahat. Baka tulad ng kakambal, gusto din ito ng atensyon at kalinga ng isang ama. Nang sumunod na araw, kasama ni Nicole ang kanyang mami. May isang eskwelahan sila na pinuntahan para magbigay doon ng donation. Gusto talaga ng kanyang ina na lumalabas na mabait at mapagbigay sa mga tao. Pero silang magkakapatid, lalo na ang Kuya Nixon niya, alam ko anong klaseng ugali talaga ang mayroon ito. Thank you po ma'am, malaking tulong po ito sa aming paaralan. Ngumiti ang kanyang ina, ngunit pansin niya na halos pilit iyon dahil hindi naman talaga ito sanay na makihalubilo, lalo na sa mga taong hindi nila ka-level. Let's go home Nicole. Papunta na sana sila ng mami niya sa sasakyan nang may bigla na lamang bumangga sa kanila ng mga bata. Sorry po. Paghingi ng tawad ng batang babae na sa tingin niya, maglilimang taon pa lamang o 5 taong gulang na. Siguro'y kindergarten pa lamang ito o baka grade 1. You little kid. Galit na saad ng mami niya dito. Mami, bata yan. Saway niya sa ina na umirap lamang bago nauna na itong pumunta sa kanilang sasakyan. Samantala si Nicole pumantay sa bata. Mukha kasing paiyak na ito. Minsan talaga sumusobra na ang ugali ng kanyang ina. Sorry, nasigawan ka ng mami ko. Aniya sa bata. Maya-maya pa may lumapit na isang bata. Ito daw ang bahala sa kapatid. Kambal pala ang dalawa. Tsaka niya lamang napansin dahil magkamukha kasi. May gusto pa sana siyang itanong sa mga bata. Kaso natakot siya na baka biglang bumalik ang mami niya at lalong matakot ang mga bata. Kaya iniwanan niya na ang mga ito. Sabi ko kasi wag nang habulan. Ang totoo niyan, break time ng mga bata at yun ang paboritong laro ng kambal. Sa room kasi nila, wala silang masyadong kaklose dahil kinaiinggitan sila ng kanilang mga kaklase dahil sa taglay nilang galing. Bakit ganun yung babae kanina kuya? Napabuntong hininga na lamang si Noah. May ganun talaga ng mga tao, masama ang ugali. Napatango na lamang ang kanyang kapatid bago nagaya na bumalik sila sa kanilang silid-aralan na nagustuhan niya naman. Matatapos na rin kasi ang break time kaya hanapin na rin sila ng kanilang guro. Nang makabalik sila ni Cole sa mansyon ay si Alexa ang bumungad sa kanila. Kamusta ang lakad niyo ma'am? Tanong nito sa kanyang mami. It was great. Mabuti na lamang at hindi na nito kinuwento pa ang tungkol sa bata. Iniwan na muna ni Nicole ang dalawa. Hindi na siya magtataka kung bakit tumutulong na ang kuya niya sa company kaysa manatili ron. Nakakapagod naman kasi ang makipagplastikan. Papasok na sana siya sa kanyang silid nang mapasin niya sa isang gilid ang picture ng kuya niya noong ito'y bata pa. Hindi siya pwedeng magkamali. Kamukha ng Kuya Nixon niya ang kambal na bata kanina. Ilang beses niya pang inalala ang mukha ng dalawang bata at isa lang ang masasabi niya. Kamukha talaga. Bakit ganyan ka makatitig sa litrato ni Nixon? Takang tanong ni Alexa nang makita siya nito. Wala. Masasabi ko lang na ang gwapo pa rin ni Kuya hanggang ngayon. Pagsisinungaling niya, hindi niya naman kasi pwedeng sabihin ng totoo. Oh, yeah, you're right. Kaya nga nagustuhan ko yung kuya mo at kasal na kami ngayon. Kasi epal ka. Pabulong niyang sabi. Are you saying something? Takang tanong ni Alexa. Wala, sabi ko ang ganda-ganda mo. Kulang na lang ay masuka siya. Alam ko na yan, kaya nga bagay kami ng Kuya Nixon mo. Inis na lamang na tinalikuran ni Nicole ang babae. Masyado kasi itong mahangin. Ang kailangan niyang alamin ay bakit kamukha ng kuya niya ang kambal na nakita niya kanina. Nang umuwi si Para, naabutan niya ang kambal na parang nagtatalo kung sasabihin ba sa kanya o hindi ang tungkol sa isang bagay na mukhang kanina pa pinagtatalunan ng mga ito. Parang gustong sabihin sa kanya ni Noah pero si Naomi ay ayaw pa sabi. May problema ba mga anak? Takanyang tanong sa dalawa na mabilis namang napukaw ang atensyon. Mama, tuwang-tuwa na yumakap sa kanya si Naomi upang hindi na ito mahirapan pa, pumantay na si Fares sa anak niya. Noah, anong pinag-uusapan niyo ng kakambal mo? Care to share? Malambing niyang sabi sa panganay na kambal. Kanina mama, may nabangga si Naomi, then sinigawan siya ng babae. Pagsusumbong sa kanya ng anak, kahit na minsan mukha itong walang pakailam sa paligid ay labis-labis naman ang ibinibigay nito sa kapatid. Agad namang nagsalita si Naomi upang magpaliwanag sa kanya. I'm okay lang po kasi pinagtanggol ako ng babae sa mami niya and kasalanan ko naman kasi tumatakbo ako. Okay, naiintindihan ko.
Pero anak, hindi ka pa rin niya dapat nasigawan. Dapat kinausap ka ng maayos. Upang siya'y pakalmahin, humalik na lamang sa kanyang pisngi si Naomi. Mama, wag ka na magalit. Okay lang naman ako eh. Napangiti na lamang si Farah tsaka siya napatingin kay Noah na napapailing-iling na lang dahil alam na alam talaga nito kung paano manuyo ang kakambal. Pagsapit ng hapunan, masaya silang naghapunan ng sabay-sabay. May ngiti sa mga labi dahil panay ang kwento ng kambal tungkol sa mga pinagawa sa school kaya tuwang-tuwa naman ang kanyang nanay at tatay. Samantala sa kabilang banda, napansin ni Nixon na tila ba wala sa sarili ang kapatid niyang si Nicole. Masyado itong tahimik na parang may malalim na iniisip. Kahit nung nagdi-dinner pa lang ay ganoon na ito. What's the matter, Nicole? May nangyari ba? Sinaktan ka ba nila mama habang wala ko dito? Umiling ang kanyang kapatid tsaka ito mahinang tumawa. Ang OA mo naman kuya, hindi ba pwedeng may iniisip lang? Napakamot na lamang si Nixon sa ulo. Akala niya naman kasi kung ano na, masyado siyang pinapakaba ng nakababata niyang kapatid. Just tell me kung may problema. Wala sa sarili na may naitanong siya sa kanyang kapatid. Paano kuya kung may anak ka na pala? Kung kanina ito ang natawa, ngayon naman ay siya naman. Paano mangyayari yun? Iwala pa nga ako nabubuntis. Ikaw naman talaga kung ano-ano yung sinasabi mo. Saan mo ba kinukuha yung mga tanong na yan? At di ba nga hinahanap ko pa yung babaeng pinangakuan ko? Sorry kuya, lutang lang. Napapakamot sa ulo na sabi ni Nicole kaya napailing-iling na lamang si Nixon. Tutungo na sana siya sa silid nila ni Alexa pero natigil siya sa sinabi ng kapatid. Tutulong pa rin ako sa iyo kuya to find her para maging masaya ka na. Napangiti na lamang si Nixon tsaka itinuloy ang kanyang lakad. Oo, sa iisang silid sila ni Alexa pero hindi naman sila nagtatabi. Tsaka kapag tumatabi ito sa kanya, talagang iniiwasan niya. Naiwan si Nicole sa may sala na nakapagdesisyon na. Babalik bukas sa eskwelahan na yun at tatanungin niya ang kambal na bata kung sino ang ina ng mga ito. Ewan niya ba, pakiramdam niya kasi may tamang patutunguhan ng gagawin niya. Tsaka gusto din niya talagang makita ang kambal. Natutuwa siya sa mga ito, lalo na doon sa batang babae. Kasi sa nakikita niya, may pagkamasungit sa ibang kakambal nito na lalaki. Parang ang kuya niya. Napailing-iling na lamang si Nicole kung ano-ano kasi ang naiisip niya. Bumalik si Nicole sa eskwelahan kung saan doon sila nag-donate at doon niya rin nakita ang dalawang bata na kamukha ng kuya Nixon niya. Hindi naman siya nahirapan na hanapin ang room ng mga ito dahil sa principal na siya nagtanong. Dinescribe niya lang ang kambal, kilalang kilala pa roon dahil sa taglay na galing ng mga ito. Tuwang-tuwa nga daw dito ang mga guro. Hello po ma'am, pwede po bang mahiram lang saglit si Noah at Naomi? Yun kasi ang nasabi na guro sa kanya ng pangalan na dalawang bata. Opo, tawagin ko lang sila. Ngiting ani ng guro. Noah, Naomi, may gusto lang kumausap sa inyo saglit. Sabi ng guro sa dalawang bata na agad naman na lumabas ng silid upang siya ay kausapin ng mga ito. Ikaw po? Ikaw yung anak ng babaeng sinigawan ko. Sabi sa kanya ng batang babae. Nahihiya tuloy siya na pumantay dito. Sorry talaga dun sa ginawa na pagsigaw ng mami ko. Bakit po kayo bumalik dito? Takang tanong ng batang babae. Maitatanong lang sana ako sa inyo. Dalawang bata lang naman ang tinatanong niya kaya hindi alam ni Nicole kung kailangan na siya ikabahan. And what is that po? Tanong ng batang lalaki na si Noah. Sino ang mami niyo? Gusto ko sana siyang makausap. Akala ni Nicole mabilis niyang malalaman pero matalino talaga ang mga bata. Bawal po sabihin tsaka hindi ka po namin kakilala. Kung tutuusin, pwede naman siyang magtanong sa principal kung sino ang ina ng dalawang bata. Tsak, hindi na yun sasabihin ng paaralan kasi privacy na yun. Hindi kasi wala na siyang nagawa nang tawagin ng pumasok na sa loob ng silid-aralan ng mga bata. Start na kasi ng panibagong lesson. Kumaway lamang sa kanya si Naomi. Napakamot na lamang sa ulo si Nicole. Kailangan niya makagawa ng paraan upang malaman kung sino. Umalis na muna si Nicole ng paaralan para siya ay mag-lunch pero kinahaponan doon na siya sa eskwelahan. Inaantay kung sino ang susundo sa kambal. Medyo nang hinayang nga lang siya nang mukhang lola ng mga ito ang sumundo pero hindi yun nakapagpigil sa kanya upang lumapit. Wait po, pwede po bang magtanong? Aniya sa matanda. Bakit iha? Pwede ko po bang malaman kung sino yung ina ng mga apo nyo? Yung pangalan po ng nanay ng kambal. Bakit mo naman inaalam? Tumaas ang kilay ng matanda. May kinalaman lang po sa scholarship.
Gusto ko po sanang bigyan ng scholarship ang dalawang bata para sa pag-aaral nila sa future. Yun na lamang ang naisip ni Nicole na dahilan. Bakit hindi mo na lang sa eskwelahan alamin? Taka nitong tanong. Gusto ko po sanang malaman ng personal. Farah Angeles, yun ang pangalan ng anak ko. Sasabihin ko din sa kanyang tungkol sa sinasabi mo. Ay nawakan ng dalawang kamay ng matanda ang kambal na apo at umalis na ang mga ito sa eskwelahan. Ngayon naman, aalamin niya kung may nakilala bang Farah Angeles noon ang kanyang kuya. Ewan niya din talaga, hindi niya alam ang pinaggagawa niya. Nang umuwi si Nicole sa kanila, ay kaagad na itinanong ng mami niya kung saan siya nanggaling. Sinabi niya na lamang sa isa sa mga kaibigan. Mabuti na lang, hindi na siya nito kinulit pa. Naisipan ni Nicole na pumunta sa kwarto ng kuya niya. Baka may kung ano doon na maikukonek kay Farah Angeles. Hindi niya sana gustong pakialamanan ng gamit ng kuya Nixon niya, pero kailangan. Hanggang sa may nakita siyang isang sulat na nakatabi sa isa sa mga lalagyan ng kabinet. Sulat na para sa kanya at malinaw na malinaw doon kung kanino galing, kay Farah Angeles. Hindi kaya nabuntis ng kuya niya ang babae nang hindi nito nalalaman? Kuya, I need to tell you something. May nalalaman ako tungkol sa kanya. Tungkol kanino? Takang tanong ni Nixon sa nakakabatang kapatid. Sa babaeng mahal mo. Her name is Farah Angeles, right? Napakunot ang noo niya dahil sa kapatid. Paano mo nalaman? Hindi ko naman nasabi yun sa'yo. Eh kasi kuya, nalaman ko na may mga anak na siya. Hindi alam ni Nicole kung anong klaseng kwento o paliwanag ang bibigay niya sa kapatid, kaya naman diniretso niya na lamang. What? Baka ibang babae yun? Hindi naniniwala ang sabi ni Nixon sa kapatid. Sa bagay baka kapangalan lang. Eh kasi pumunta ako sa isang school, then may nakilala akong kambal. Tapos yung kambal, kamukha mo, at nalaman ko na ang pangalan ng nanay nila ay Farah Angeles. Maybe nag-overthink lang ako, pero may nangyayari ba sa inyo nun kuya? Baka kasi bago ka umalis, nabuntis mo siya then may anak na pala kayo. Marami pa sanang sasabihin ng kapatid niyang si Nicole, pero hindi niya na ito pinatapos at pinatigil na. What school? Sasamahan nilang kita doon, pero kasi kamukha mo talaga yung kambal. Marami tuloy tanong na gumulo sa kanyang isip. Oo, noon may nangyari sa kanila ni Farah bago siya umalis. Hindi kaya nang iwan niya ang babae buntis ito? Huwag mong sasabihin ng tungkol dito kay mami. Mangutango naman ang nakababata niyang kapatid at nagawa pang itaas ang isang kamay na parang sumusumpa. Alright, baka isipin nila na may inililihim tayo. Mabuti pa mauna ka nang lumabas. Nauna ngang lumabas ng silid na yun ng kapatid niyang si Nicole habang si Nixon naiwang napapaisip. Iniisip niya palang na baka nga nagkaanak sila ni Farah. Talagang nagagalak na ang puso niya. Samantala sa kabilang banda, naghahapunan na sila Farah. Hindi niya inaasahan ang ibabalita sa kanya ng ina. May gusto daw na magbigay ng scholarship sa mga anak mo. Sino naman daw po? Hindi sinabi pero tinanong lang ang pangalan mo. Nagkibit balikat ang kanyang nanay. Natuwa si Farah na mabibigyan ng ganong oportunidad ang anak niya. Pero sino kaya ang taong yun? Tapos pangalan niya lang daw ang inalam. Nang matapos kumain, pinapunta niya na sa silid ang kambal. Nang makaligpit na't nakatulong na siya, pinuntahan niya ang mga ito. May pinag-uusapan ng dalawa pero natigil nang dumating siya. Anong pinag-uusapan niyo? Tungkol lang po sa school mama. Napatango na lang siya pero hindi niya napigilan na paalalahanan ng anak. Huwag kayo maglilihim kay mama ha. Umiti sa kanya si Naomi samantala si Noah ay tumango naman. Sabay niyang niyakap ang kambal na anak. Tutal magkatabi naman ng mga ito. Kabilang banda, naisip ni Nixon na late na lang siyang papasok sa kumpanya nila bukas. Gusto niyang malaman kung totoo yung sinasabi ni Nix. Well, may tiwala naman siya sa kapatid pero minsan nagkakamali talaga ang isang tao. Sabi sa kanya ng kapatid niya ay lola daw ang sumundo sa kambal kaya nga maaga silang pupunta ng eskwelahan. Baka kasi ina naman ang maghatid sa dalawang bata. Wan niya ba? Pero nasasabik siya sa pwedeng mangyari sa lakad nila ng kapatid niya bukas. Maaga silang umalis ni Nicole sa mansyon. Tulog pa ang mamit daddy nila. Ganon din ang asawa niyang si Alexa. Wala rin naman siyang pakailam sa asawa. Mas may pakailam pa nga siya sa lakad nilang dalawa ng nakababatang kapatid. Is this the school? Yes, dito kami nag-donate ni Mami. Kumunot ang noo ni Nixon. Nagpunta na din dito si Mami. So pwedeng may alam na din siya. Umiling ang kanyang kapatid. Wala namang pakailam si Mami, lalo na nang nakabanggaan niya yung isa sa mga bata. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa paliwanag ng kapatid. Bumaba na sila ng sasakyan ni Nicole.
Kabababa pa lamang nila pero dumako na ang tingin niya sa isang babaeng may hawak na bata sa magkabilang kamay at masayang naglalakad ang mga ito. Kahit na nasa malayo, sapat pa rin para marinig niya ang tinig nito. Mamaya ay si mama ang susundo sa inyo ha. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niya ang nagmamayari ng boses na yun. Walang iba kundi ang babaeng iniwan niya nun at pinangakuan niya ng kasal sa pagbabalik niya. Kuya tara na, ano ba? Nis na sabi sa kanya ni Nicole dahil lulutang-lutang siya. Hindi tuloy agad nila nahabol sila Farah kasama ang hinihinala nilang anak niya. Ang tinungo nilang direksyon ay kung saan papunta si Farah at ang dalawang bata kanina. O bakit tayo tumigil? Ginuso ng kapatid niya ang katapat nilang room. Mula sa labas, kita niya si Farah. Kitang-kita niya kung paano nito hinagkan sa noo ang dalawang bata at kung paano ito nagpaalam na kailangan ng umalis para sa trabaho. Tuod siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi alam kung anong dapat na maramdaman ng mga oras na yun. Lalo na nang lumabas ng silid-aralan si Farah at nakita siya nito. Nixon? Bakas ang gulat sa boses nito pero kalaunan napalitan ng galit ang boses na yun. Ang ginagawa mo dito? Tsaka siya nito nilagpasan kaya hinabol niya si Farah. Sinenyasan niya ang kapatid niyang si Nicole na siya na ang bahala sa lahat. Love, bumalik na ako. Aniya sa babae, patuloy sa paghahabol dito. Galit siyang hinarap ni Farah. Wag mo kong malove-love. Akala mo siguro wala kaming TV no? Alam ko Nixon, may asawa ka na, kasal ka na. Kaya hindi mo na kailangan na tuparin ang pangako mo sa akin. Magpakasaya ka na lamang sa buhay na meron ka at magpapakasaya ako sa buhay na meron ako. Ad nito, bago siya muling talikuran, mas lalong bumilis ang lakad nito pero nagawa niya pa ring habulin. Mula sa likod ay niyakap niya ito. Pero ang buhay na gusto ko ay yung kasama ka. Aniya sa babae, walang pakailam kahit na pinagtitinginan na sila ng mga tao. Ngunit si Farah, hindi niya madadala pa sa kanya mga salita. May asawa ka na, tantanan mo na ako. Tsaka nito tinanggal ang pagkakayakap at muling naglakad. Pero desidido siya na makapag-usap sila ng maayos. Kaya nang nasa malapit na sila sa kanyang sasakyan ay hinawakan niya ito at masuyo itong hinawakan para dalhin sa kanyang kotse. Walang laban ng lakas nito sa lakas niya. Mabilis niyang naipasok sa kotse ang babae. May trabaho ako Nixon, pwede ba? Tama na. May asawa ka na at ayoko lumabas na masama sa mga mata ng tao. Napipikang sabi sa kanya ni Farah. Yung mga bata, anak ko ba sila? Tanong niya kay Farah na nakapagpatahimik dito. Hindi mo sila anak. Anak ko lang sila. Matapang na saad ni Farah at pilit na lumalabas ng kotse pero nilak na pala yun ni Nixon kaya kahit anong gawin niya, hindi niya magawang lumabas doon. Really? Alam mong kaya kong malaman kung anak ko ba sila o hindi. Nangahamong saad ng lalaki sa kanya. Kaya mo naman pala, bakit mo pa tinatanong? Inis niyang balik sa lalaki dahil gusto kong malaman mula sa'yo, sa bibig mo. Kung hindi mo pa rin naaminin, ipapa-DNA ko sila kahit na nakaramdam ako ng kakaiba nang makita na kasama mo sila. Kaya alam ko na anak ko nga sila. Kamukha ko sila Farah, kaya hindi mo na maitatanggi. Puno ng sakit niyang tinignan si Nixon. Ano pa bang point kung anak mo nga sila? Kung may anak ka nga sa akin, may asawa ka na Nixon. Galit niyang saad sa lalaki, tsaka siya napayuko kasabay noon ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ayaw niyang makita ng lalaki na umiiyak siya. Dahil sa ilang taon na yun, pinilit niyang maging matatag para sa kambal, para sa mga anak nila. Kahit mahirap at pakiramdam niya, hindi niya kaya. Hindi ko siya mahal o gusto. Napilitan lang ako na pakasalan siya dahil pinalabas niya na may nangyari sa amin. Ikaw ang mahal ko. Nangako ko, di ba, na ikaw ang pakakasalan ko. Ginagawa ko na lahat para mahiwalay sa kanya. Paliwanag sa kanya ng lalaki, kaya pinunasan niya na ang kanyang mga luha bago inangat ang kanyang ulo para magtama muli ang kanilang mga paningin. Tal ka pa din. Ayoko maging kabit, Nixon. Kaya bago ka pumasok sa buhay namin, ayusin mo muna yung tungkol sa sinasabi mo. Aniya sa walang emosyon na boses. Oo, anak mo sila. Nung nakaalis ka na, tsaka ko lamang nalaman na buntis ako. Ngayong alam mo na siguro matatahimik ka na. Kung ayaw mo na madagdagan yung galit ko sa'yo, palabasin mo na ako ng sasakyan. May trabaho pa ako. Pahayag niya kay Nixon na may halong pag-uutos sa dulo. Ngunit umiling ito. Ngayong alam ko na, hindi ko na hayaan na mahirapan ka, kaya ihahatid kita.
Hindi na kailangan, palabasin mo ko Nixon. Pagpupumilit niya sa lalaki. Makakapasok ka lamang sa trabaho kung hahayaan mo kong ihatid kita. Wala tuloy nagawa si Farah kundi ang sumuko na lamang. Alam niya kasing hindi rin siya mananalo sa lalaki. Ito ka nagtatrabaho? Isang milk tea shop hinatid ni Nixon si Farah. Tinaasan siya nito ng kilay. Hinuhusgahan mo ba yung trabaho ko? Inis na tanong ng babae sa kanya. No, I was just asking dahil mamaya dito pala kita susunduin sa oras ng uwian ng mga bata. Ipagpapaalam kita sa boss para sabay tayong susundo sa kanila. Halatang hindi nagustuhan ni Farah ang kanyang sinabi, ngunit wala na itong magagawa pa. Sa tingin mo, payag ako sa gusto mong mangyari? Ngayon lang ako makakabawi sa ilang taon na wala kayo sa buhay ko, kaya walang makakapigil sa akin. Ikaw man na hindi mo ko mapipigilan. Isasabihin pa sana si Farah pero pumasok na siya sa loob ng kotse. Kanya kung paano ito napapadyak. Na-miss niya iyon kung paano siya nito tarayan pero hindi pa rin siya talaga makapaniwala na may anak na silang dalawa't kambal pa. Di niya tuloy alam kung paano pa sasalamatan ng kapatid na si Nicole. Kung hindi dahil dito, hindi niya malalaman. What the F is wrong with you, Nixon? The last thing I know, nawawala lahat ng saya mo kapag napupunta ka dito. Takang sabi kay Nixon ng kuya Nicolo niya. I'm so happy kuya. O bakit nga? Napipika ng sabi ng kapatid niya. Ayaw niya pa kasing sabihin na antala na ang oras nito. Imbis na magtrabaho, nakapokus sa kanya. May mga anak na ako. Tila ba wala sa sarili na nagkwento sa kapatid si Nixon? Nag-ampon ka? Sumasakit na ang ulo ni Nicolo sa kapatid. Paano naman kasi ito bigla na lamang magkakaanak? No, bago pala ako umalis, nabuntis ko siya. I found her na kuya. Dahil kay Nicole, nakita ko na ulit at nalaman ko na may mga anak na pala kami. At kambal pa kuya. Hindi agad nakapag-react ang kuya Nixon niya. Tila ba ayaw pa nga nitong maniwala sa pinagsasasabi ng kapatid kasi malay niya ba baka nag-drugs lamang ito. Wala ka bang tinitirang gamot? Kuya, nagsasabi ako ng totoo. Ipapakilala ko pa sila sa'yo. Sa inyo nila mama. Akong pakialam kahit magalit pa sila sa akin basta ipaglalaban ko ang pamilya ko. Sa sinabing iyon ng kapatid, napagtanto na ni Nicolo na nagsasabi nga ng totoo ang kapatid at hindi ito nag-aadik lamang. Kung ganoon ang magiging desisyon nito, suportado niya ito. Saglit lang na natili si Nixon sa company nila at umalis din. Gusto niyang bumili ng maaaring ibigay sa mga anak nila ni Farah, yung sa tingin niya magugustuhan ng dalawang bata. Medyo nahirapan pa nga siya kung anong dapat, kaya tinawagan na lamang niya ang kapatid na si Nicole para tanungin na lang. Guro daw, books lamang ang bilhin niya na magugustuhan ng dalawang bata dahil matalino daw ang anak nila ni Farah. Kaya ayun na lamang ang binili niya, pero sinamahan niya ng laruan na pambabae at lalaki dahil bata pa rin naman ang mga ito. Tinignan niya ang oras, lunch na din pala, kaya dumaan siya sa isang fast food at nag-take out para sa kanila ni Farah. Isinama niya na rin ang para sa kasama nito, tsaka siya pumunta sa kung saan niya hinatid si Farah kanina. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Hindi ba't sabi mo'y hapon pa? Tanghali pa lang Nixon, hindi pa nga kami nagtatanghalian. Mas lalo talagang gumaganda sa paningin niya si Farah sa tuwing ito ay magtataray. That's why I'm here. I bought lunch for us. Nakita niya kung paano tuksuhin ang kasama ni Farah si Farah, kaya napangiti na lamang si Nixon. Sinong may sabi sa'yo na pwede kang kumain dito? Pagtataray pa lalo nito sa kanya. Hindi lang dapat ako sa mga anak natin bumawi, kundi sa'yo din. Hihintay na kita hanggang hapon, babakuran na din. Kinilig tuloy ang kasama ni Farah, samantala si Farah napaisip na lang dahil sa kanyang kakulitan. Ang pagmasdan si Farah ng matagal niyang hindi nagawa ang pinagkakaabalahan ni Nixon, kaya hindi siya naburyong hanggang sa hindi niya napansin na nasa harapan niya na pala si Farah at pinitik ang kanyang noo. Uwian na ng mga bata, susunduin natin diba? Nasabi na kasi ni Farah sa nanay niya na siya ang susundo sa mga ito. Nang makapasok sa kotse ni Nixon, nabigla na lamang si Farah sa dami ng binili ng lalaki na sa tingin niya para sa mga anak nila. For our kids, tanging sabi ng lalaki nang ito ay kanyang tignan. Ang dami niyan. Then piliin lang nila kung anong gusto nila. Hindi na lamang sumagot pa si Farah. Hindi rin naman siya mananalo sa lalaki. Dito pa naman nagmana ang mga anak niya pagdating sa katalinuhan. Mama! Tuwang-tuwa ang kambal nang siya ang sumundo sa mga ito.
Lalo na si Naomi, kaya naman napangiti na lamang si Farah at niyakap ang bunso sa kambal. Nakalimutan niya tuloy na kasama niya na nga pala si Nixon at nagtatagisan ito ng tingin pati na rin ang anak nilang si Noah. Iba talaga ang kanyang panganay. Mama, sino po yung kasama mo? Takang tanong sa kanya ni Naomi. Sa mga oras na yun, hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa kanyang mga anak. Yung sa paraang maiintindihan ng mga ito, batid niyang matalino ang dalawang bata pero mga bata pa rin ang mga ito. Siya ang... Hindi matuloy-tuloy ni Farah ang sasabihin dahil pakiramdam niya ay anumang oras ay tutulo ang kanyang mga luha, dala na rin ang kanyang emosyon. Alam niyang kay tagal hinintay ng mga bata na magkaroon at makapiling ang kanilang tatay. Ako ang papa niyo. Tila ba hindi na makapaghintay si Nixon kaya ito na ang nagpakilala ng sarili. Pumantay ito sa mga anak nila para makausap ng ayos ang kambal. Sorry kung ngayon lang si Papa, pero babawi ako. Babawi ako sa inyo lalo sa mama niyo. Hindi na rin napigilan ni Nixon ang pagtulo ng mga luha, lalo na nang yakapin ito ni Naomi at nag-iiyak ang bata sa bisig ng ama. Papa ko. Samantalang si Noah nakatingin lamang sa kakambal at sa ama nito. Anak, nandito na ang papa mo. Sabi ni Farah sa anak, kaya matapos yakapin ng kakambal ang ama ay ito naman ang yumakap kay Nixon na napangiti na lamang. I am very sorry kung ngayon lang ako. Babawi ako mga anak. Anito habang yakap-yakap ang anak nila. Nang nasa kotse na sila, panay ang tanong ng kambal kay Nixon ng kung ano-ano at ang madalas na tanong ay may kinalaman kung bakit matagal itong nakabalik sa kanila. Mabuti na lang at magaling umisip ng isasagot si Nixon na syempre hindi naman nalalayo sa katotohanan. Upang tigilan na ang katatanong at baka ano pang mangyari sa kanila, pinatignan ng Nixon ang mga pinamili nito para sa dalawang anak. Masayang-masaya tuloy ang dalawang bata habang siya'y nagagalak din ng puso habang pinagmamasdan ng mga ito. Hinatid na sila ni Nixon sa kanilang bahay. Nauna itong bumaba upang alalayan silang mag-ina. Pwede ka nang umuwi. Bumalik ka na lang kapag gusto mo ulit makasama at may libre kang oras. Aniya sa lalaki. Kung alam mo lang kung gaano ko kagusto naman natili na lang sa tabi ninyo at haharap ako sa mga magulang mo, Farah. Pahayag ni Nixon na ikinakaba niya dahil hindi niya alam kung anong pwedeng maging reaksyon ng mga magulang niya, lalo na ng kanyang tatay. Tara Papa, pasok na po kayo sa loob. Papakilala po namin kayo kila Lola. Sabi ni Naomi habang yakap-yakap ang teddy bear na binili ng ama, habang si Noah naman may hawak ding na robot. Kahit na puno siya ng takot at kaba, isinama pa rin nila si Nixon sa pagpasok sa kanilang bahay. Nang makapasok silang mag-ina sa loob ng bahay, masaya ang kanyang magulang na nakauwi na sila. Samantala nang nakapasok na si Nixon ay napatayo ang kanyang tatay at nanlaki naman ang mata ng kanyang ina, lalo na nang sabihin ni Naomi ang mga salitang, "Bumalik na po ang papa namin." "Anong ginagawa mo ditong lalaki ka?" Galit na tanong ng kanyang tatay kay Nixon na halatang natakot kaya mabilis na nagtago sa likod niya. Dahil sa pananakot niya ay umalis na si Nixon sa kanyang likuran. Sabi nito haharapin ang kanyang magulang pero bakit ito nagtatago? Kung gano'n naglolokohan lang pala sila kaya paalisin niya na lamang ito. Mabuti na lang at umalis na sa may likuran niya ang lalaki. "Mga apo, doon na muna kayo sa kwarto niyo." Utos ng tatay ni Farah sa kambal na sumunod naman pero biglang bumalik si Naomi dahil may nais itong sabihin sa lolo nito. "Bakit apo?" "Lolo, wag niyo pong papaalisin ang papa namin. Ngayon nga lang po siya bumalik." Tila ba nalulungkot na sabi ng bata. Nagpaliwanag dito ang matanda. "Hindi apo, kakausapin lang ni lolo ang papa niyo." "Talaga po?" Masayang tanong ng bata. Tumango ang tatay ni Farah kaya pumunta na si Naomi sa silid nito at ni Noah. "Anong pakay mong lalaki ka't naririto ka?" Napalunok na lamang si Nixon dahil sa naging tanong ng tatay ni Farah. Kiramdam niya, isang maling sagot niya lamang, maaari siyang mapatalsik sa buhay ng mag-iina niya. "Bumalik na po ako. Hindi na po kailangang buhayin mag-isa ni Farah ang mga anak namin." "Yun naman pala." Nakahinga na ng maluwag na sabi ng ina ni Farah. "Hindi ako kumbinsido sa sinasabi mo. Wala ka bang balak na kuhanin mula sa amin ng mga bata?" Napuno ng takot si Farah. Inaasahan niya nang itatanong iyon ng kanyang tatay pero hindi pa siya handa na malaman ang magiging sagot ni Nixon. "Hindi, wala po akong balak. Ang nais ko po sana,
magkasama-sama kaming pamilya. Paano mangyayari yun kung may asawa ka na iho? Sumali na sa usapan ang ina ni Farah. Ginagawan ko na po ng paraan para mapadali ang paghihiwalay namin. Ang anak niyo lang po ang babaeng mahal at mamahalin ko. Maayos lang po ang lahat. Pakakasalan ko si Farah. Buong tapang nasabi ni Nixon sa tatay niya na napatingin sa kanyang nanay at gamit ang mata, tila ba nag-uusap ang dalawa. Kung ganoon, walang magiging problema. Maayos ka naman palang kausap. Pero bilisan mo't baka mainip ako at ilayo ko sa iyong anak ko't mga apo ko. Ayoko mapagbuntunan sila ng galit ng asawa mo at ng pamilya mo. Hindi po mangyayari yun. Makakaasa po kayo na gagawin ko ang lahat upang sila ay maprotektahan. Matapos ang pag-uusap, ipinagtimpla si Nixon ng kape ng ina ni Farah. Kahit na mainit-init pa, ininom yun ng lalaki dahil sa takot. Natawa na lamang ang ginang dahil napaso pa ang lalaki. Pati si Farah, mahina ring natawa. Pero ang ama nito, matalim pa rin ang tingin sa lalaki. Pinapalis na nga ng tatay ni Farah si Nixon, baka kasi hinahanap ito ng pamilya. Ngunit ayaw ni Nixon dahil gusto pa daw nitong makasama ang mga anak. Kaya sabi ng kanyang ina, doon na lamang ito maghapunan na ikinatuwa naman ng lalaki. Inaya ng nanay niya ang kanyang tatay na magluto, samantala siya isinama si Nixon sa kwarto ng kambal kung saan naabutan nilang naglalaro ang dalawa. Nakakalungkot na hindi ko man lang nasubaybayan ang paglaki nila. Dahil sa sinabing iyon ni Nixon, dito natuon ang tingin niya. Tinignan din siya sa mata ng lalaki. But it's all my fault dahil natagalan akong bumalik. Hindi pa naman huli ang lahat para bumawi. Natuwa ang lalaki sa sinabi ni Farah kaya nayakap niya ito. Hindi alam ng dalawa na nakatingin na sa kanila ang dalawang bata. Hindi po kami kasali. Natawa na lamang si Nixon. Sabay silang pumantay ni Farah sa kambal at nag-group hug. Yun ang pangarap niyang pamilya. Matapos maghapunan kila Farah, umuwi na si Nixon. Nahirapan pa nga siyang magpaliwanag sa kambal para makaalis lang. Ayaw na kasi siyang paalisin ng dalawang bata. Baka daw kasi hindi na naman siya bumalik. Pero nangako siya sa dalawa na babalikan niya ang mga ito. San ka galing? Tanong agad ni Alexa nang makauwi siya. Sa trabaho. San pa ba? Inis niyang sagot sa asawa na hindi naman dapat. Work ha? Pumunta ako dun kanina. Sabi ng isa sa mga empleyado mo dun, kakaalis mo lang daw. Ayaw pa nga magsalita ng kuya mo, kaya sa empleyado na lang ako nagtanong. So tell me, saan ka nang galing? Matagal na siyang nagtitiis kay Alexa, pero hindi na ngayon dahil may naipon na siya. Mga ipon na pwedeng gamitin para maghiwalay na sila. Oh, come on Alexa. Alam mo naman 'di ba? I don't love you. O umalis ako sa company para malayo sa'yo dahil alam kong pupunta ka. I don't believe you. Nahanap mo na ba siya? That woman? Ano, nagkita na ba kayo? Mas lalo itong kumukulit. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ayoko naman talaga sa marriage na to. And besides, sa ibang bansa tayo kinasal, kaya may divorce. Tumawa lamang si Alexa. Alam mo kung anong kayang gawin ng parents ko. Ngunit nginisihan niya lang si Alexa. I know, pero alam mo din na may pinapangalagaan na reputasyon ng mga magulang mo. Paano kaya kapag nalaman ng mga tao na ang anak nila nangangaliw at madami ng lalaking nakagamit? Biglang nawala ang tapang ni Alexa. Natahimik ito, kaya niligpasan niya na lamang ang asawa. Tinawag pa siya nito, ngunit hindi na lamang niya pinansin. What happened kuya? Pag-uusisa ni Nicole nang makasalubong niya ito. Mga anak ko ang dalawang bata. Natutuwa niyang sabi sa kapatid na masaya din para sa kanya kaya napatalon ito. Sila mom and dad, nasaan? Tanong niya sa kapatid. Nasa kwarto nila, mukhang may pinag-uusapan. Si Kuya Nicolo naman nasa kwarto niya din. Napatango na lamang si Nixon tsaka saglit na iniwan muna ang kapatid. Masayang masaya si Nicole para sa kanyang kuya. Nakita ni Alexa na parang nag-uusap si Nicole at Nixon pero hindi niya narinig ang usapan. Kaya matapos makalis si Nixon, nilapitan niya si Nicole upang alamin kung anong pinag-uusapan ng magkapatid. Anong pinag-uusapan niyo ni Nixon? Ikaw, hihiwalayan ka na niya. Pangaasar ni Nicole kay Alexa na nainis naman kaya sinabunutan nito si Nicole na walang kalaban-laban. Mabuti na lamang at nakita yun ni Nicolo kaya nagawa nitong ipagtanggol ang nakakabatang kapatid. Why are you hurting my sister? Kung hindi talaga ito asawa ng kapatid na si Nicolo, matagal niya nang nasaktan si Alexa dahil sa nakakabwisit nitong ugali.
dahil nakakainis siya. Mas nakakainis ka. Ganti naman ni Nicole dito. You know what? Ang mga magulang lang namin na may gusto na nandito ka at kaming magkakapatid ayaw sa'yo. That's the truth. Sabi pa ni Nicole pero tumawa lang si Alexa. Pero ako pa rin ang asawa ng kapatid nyo at hindi ang babaeng yun. Wala na kayo magagawa kahit mamatay pa kayo sa inis. Tsaka sila iniwan ni Alexa. Napairap na lamang si Nicole. Bruha talagang babaeng yun. Ang bagal naman kasi ni Kuya Nixon. Dapat si Ate Farah at ang kambalang nandito. Sabi ni Nicole sa kanyang Kuya Nicolo. Alam ni Nixon ang ginagawa niya. That's why we should trust him. Napatango na lamang si Nicole sa sinabi ng Kuya Nicolo niya. Excited na sila na makasama ang dapat talaga nilang sister-in-law at kambal na pamangkin. Sabay-sabay na nag-dinner ang pamilyang Monteverde. Naunang tumayo si Nixon dahil tapos na siyang kumain pero sinundan siya ng kanyang ina at nang nasa may living room na sila, doon siya nito kinumpronta. Inaasahan niya na yun dahil malamang nagsumbong ang magaling na si Alexa. Hindi mo ba talaga ititigil ang kahibangan mo? Sinasaktan mo yung feelings ng asawa mo. Mahal na mahal ka ni Alexa pero binabaliwala mo siya dahil lamang sa babaeng yun. Galit na galit sa kanya ang kanyang mami. Siguro'y nagsumbong siya sa inyo pero wala na akong pakialam mami dahil makikipaghiwalay na ako sa kanya. Napaawang ang labi ng ina ni Nixon dahil sa sinabi ng anak. What? You can't do that. Ano? Yung babaeng yun ba? Nakita mo na siya? Kahit hindi ko pa nakikita si Farah, hihiwalayan ko talaga si Alexa because I don't love her. Kung naniwala lang kasi kayo sa akin na hindi ko naman siya ginalaw, hindi ko pa kakasalan ng babaeng yun. Paliwanag ni Nixon sa kanyang mami. Bakit hindi mo na lang subukan na... Hindi na pinatapos ni Nixon ang inasasabihin dahil alam niya na kung ano ang maaari nitong sabihin. Mahalin siya? I can't, ma'am. Dahil pag-aari na ng iba ang puso ko. And may nalaman ako para maghiwalay na kaming dalawa. I can use that. Sana. Nangihinayang nasabi kay Nixon ng kanyang ina. Ma'am, hayaan niyo naman ako maging masaya. And isa pa, kaya lang naman ko siya hindi hiniwalayin agad. Wala akong sapat na dahilan para gawin yun. Pero ngayong meron na, hindi na ako natatakot. Makapangyarihan man ng pamilya niya, makakaya ko para sa sarili kong kasiyahan. Maya-maya pa, pumunta na din sa may sala ang daddy niya at ang dalawa niyang kapatid pati na rin si Alexa. Mami, ano namang pinag-aawayan niyo ni Kuya? Tanong ni Nicole. Rinig na rinig kasi nila ang sigawan sa may dining area. Tungkol na naman siguro sa babaeng yun. Umirap si Alexa. Makikipag-divorce na ako sa iyo, Alexa. Walang takot na sabi ni Nixon sa babae na ikinalaki ng mga mata nito. Dahil sinabi ba naman niya iyon sa harapan ng kanyang pamilya? Talaga kuya? Finally! Natutuwang sabi ni Nicole at pumapalakpak pa. Tsaka din nilaan si Alexa. What? You can't do that. At sa tingin mo papayag ako? Or may pipirmahan ako na kahit na ano? Hindi natitinag na sabi ni Alexa. Pero lumapit dito si Nixon at ipinakita niya ang larawan na isinend sa kanya ng private investigator na hinar niya para sundan ng kanyang asawa kahit pa noong nasa ibang bansa pa sila. Kitang-kita doon si Alexa na may iba't ibang lalaking kasama at yung iba pumapasok pa sa hotel room at naghahalikan pa. Pinakita din ni Nixon ang mga larawan na yun sa kanyang pamilya na hindi makapaniwala lalo na ang kanyang ina. Samantala si Alexa, kulang na lang mawalan ng kulay ang muka. That's edited. Hindi ako yan. Anong hindi ikaw? Ikaw to. Naiinis na sabi ni Nicole. Dahil hindi pumapatol kuya ko sa'yo kung sino-sinong pinapatulan mo. Dagdag pa nito, pati si Nicolo hindi makapaniwala. Akala kasi nito, masama lang talaga yung ugali ng babae pero may tinatago din palang kati. Pinagtutulungan niyo ko. Nag-aakos ang sabi ni Alexa sa kanila pero natawa lamang si Nixon. Kung hindi ka papayag sa divorce, malalaman ng lahat ang tungkol dito. Masisira ang pangalan ng magulang mo. Wala silang nakuhang sagot mula kay Alexa. Basta na lamang itong umalis, kaya napangiti na lamang si Nixon. Tumingin siya sa dalawang kapatid na nag-thumbs up. Samantalang ang kanilang ama, tanging pagtango at ang mami niya, napapahawak sa sentido. Kinabukasan, maagang pumunta si Nixon sa bahay nila Farah. Sakto naman na Sabado, kaya walang pasok. Kaso si Farah ang may pasok.
Anong ginagawa mo dito? Kahit naman obvious na siya ang pinunta doon ng lalaki at ang mga anak nila, nagtatanong pa rin ng ganun si Farah. Malay niya ba kung may iba itong pakay? It's Saturday. Gusto ko sana na lumabas tayong pamilya. Aniya sa babae. Ang tungkol sa asawa mo, maayos na ba? Ayoko lumabas na demanding, Nixon. Pero iniisip ko lang mga bata at baka lumabas din ako nakabit kung sakali. Yun ang ayokong mangyari. Ngumiti si Nixon. Wala na siyang choice kundi ang makipaghiwalay sa akin. Bakit? Anong ginawa mo? Tinakot ko. Pabiro niyang sabi. Buong akala niya, matatawa din si Farah. Sinaktan mo ba? Ang hilig mo talagang manakit ng babae. Bintang agad nito sa kanya. No, hindi ganun. Siya ang may ginagawang mali sa aming dalawa. Nakikipag-ano siya kahit kanino. Natigil si Farah dahil sa kanyang sinabi. Napaiwas ito ng tingin dahil sa pagkapahiya. Sorry naman. Napipilitan itong sabi. Natawa na lamang ang lalaki. Hey, it's okay. Tsaka niya niyakap ang dalaga at pagkatapos, hinagka ng noo nito. Inaman ka na ha? Reklamo ni Farah sa kanya pero tumawa lamang si Nixon. Hindi ka papasok ngayon. Sasama ka sa amin ng mga bata. Aapila pa sana si Farah pero tinakpan ni Nixon gamit ang isang daliri ang labi niya upang hindi na siya makapagsalita pa. Maya-maya pa, nagising na ang kambal. Tuwang-tuwa ang mga ito nang nakitang naroon ang ama. Nagpabuhat pa nga si Naomi. Masayang nakipag-banding ang lalaki sa kambal habang siya nagluto ng agahan nila dahil ang nanay at tatay niya ay tulog pa. Nagpaalam muna sila sa nanay at tatay niya bago umalis ng bahay. Mabuting at pumayag ang mga ito, lalo na ang tatay niya, kahit medyo tinatakot pa rin ito si Nixon gamit ang tingin. Natawa na nga lang si Farah dahil natatakot na naman ang lalaki. Nagpunta sila sa isang mall. Sa isang jewelry shop muna sila pumunta. Sa tingin niya, hindi pa naman pwede sa mga bata na magsuot ng ganun kamamahal na alahas. Baka kasi mawala lang, pero hindi pala ang kambal ang bibili ni Nixon. Walang iba kundi siya. Bagay ba to kay mama? Tanong pa ng lalaki sa kambal. Sabay na tumango ang dalawa, kaya napangiti na lamang si Nixon. Tamang-tama ang pinili para sa kanya. Matapos bilhin ng kwintas, sinuot nito yun sa kanya. Hindi mo na kailangan na bilhan pa ako ng ganito, Nixon. Ang sabi ni Farah sa lalaki. Gusto ko, and bagay talaga sa iyo ang kwintas. Talo na naman si Farah. Hubarin niya sana ang kwintas, pero napagtulungan siya na mag-ama niya. Gusto kong ipakilala na kayo sa pamilya ko. Habang pinapanood nila ang kanilang anak na nasa carousel, sinabi iyon sa kanya ni Nixon. Baka hindi sila tanggapin ng pamilya mo, lalo na ng mga magulang mo. Mabuti pang wag na lang din muna, dahil hindi ka pahiwalay sa asawa mo. Ang naging sagot niya sa lalaki, naintindihan naman siya nito kaya hindi na siya pinilit. Masayang pinagmamasdan ni Nixon ang mag-ina niya. Pinapakain kasi ni Farah ng ice cream ang dalawa nang bigla na lamang may tumawag sa kanya. Walang iba kundi ang mami niya. Nabanggit na sa amin ni Nicole ang tungkol kay Farah na nahanap mo na siya at may anak na kayong dalawa. Pwede ba namin sila makilala ng daddy mo? Hindi na kita ipipilit kay Nicole, anak. Patawarin mo ko. Ngayon alam ko kung anong klase siyang babae. Pwede ba naming makita ang aming mga apo? Baka sa boses ng kanyang ina ang sensiridad nito, pero ang kanyang naging tugon, ikakausapin niya muna si Farah na naiintindihan naman ito. Muli niyang kinausap si Farah. Sobra siyang natuwa nang ito ay pumayag. Dito po bahay niyo, Papa? Tanong ni Naomi sa ama. Nasa labas pa lamang sila ng bahay, pero manghang-mangha na ang kambal sa ganda nun. Labis tuloy na natuwa si Nixon sa naging reaksyon ng mga anak nila, pero si Farah kinakabahan. Hindi pa siguro talaga siya handa na humarap sa pamilya ni Nixon. Babalik nga sana siya sa sasakyan at doon na lang sana maghihintay. Pero hinabol siya ni Nixon at hindi siya nito hinayaan sa nais niyang mangyari. Kung nandoon na mga anak nila sa loob, dapat nandun din siya. Nandito na sila. Sumigaw si Nicole para ipaalam sa pamilya ang pagdating ng kanyang kuya Nixon kasama si Farah at ang anak ng dalawa. Hindi pwedeng magkamali si Farah. Ang babaeng ito ay yung kasama ni Nixon. Hello ate, ako si Nicole, bunsong kapatid ni kuya Nixon. Nice to meet you. Napakaganda mo. Natutuwang sabi ng dalaga. Mas matagal kasi nitong napagmasdan ang kanyang muka at isa lang ang masasabi nito. Yun ay ang napakaganda niya. Hello,
Nahihiya namang sabi ni Farah. Maya-maya pa, bumaba na ang mga magulang ni Nixon. Nauna ang kanyang ina. Sila na ba ang mga apo ko? Tanong ng ginang habang nakatingin sa kambal na kinakausap si Nicole dahil nakilala na nila ang babae na hindi nila lubos akalain na tita pala nila. Mabilis na lumapit ang ginang sa dalawang bata. Matagal na pinagmasdan ng mga ito at saka niyakap. Sa kwento ng bunso niyang anak, halos hindi siya maniwala pero ngayong naroon na ang patunay, wala nang dahilan upang hindi siya maniwala. Kamukhang kamukha kasi ng anak niyang si Nixon ng dalawang bata at hindi na kailangan pang ipatest. Ako ang lola niyo. Natutuwang sabi ng ginang tsaka ito tumingin kay Farah. Iha, patawad kung saad nito pero pinatigil na agad ito ni Nixon sa kung anumang nais pang sabihin. Mamaya na ma'am, may mga bata pa. Saway nito sa ina na sinunod naman ng ginang hanggang sa Nikulo naman ang lumabas mula sa kusina at nakita ang kanyang mga pamangkin. Congrats bro, ang lakas mo. Pangangantsaw pa nito sa kapatid. Nakaramdam tuloy ng hiya si Farah. Labis na natutuwa si Nicole sa pamangkin kaya niyaya nito ang dalawang bata sa kusina upang bigyan ng cupcake na binake nito kanina. At dahil wala na mga bata, makakapag-usap na sila ng maayos. Iha, patawad. Alam kong dahil sa naging desisyon namin ng asawa ko at sa pakikialam sa buhay ni Nixon, kaya nawalan at lumaki ng walang ama ang aming mga apo. Sana mapatawad mo kami. Pahayag ng ginang kay Farah. Iintindihan ko po. Ang gusto nyo lang naman yung ikabubuti ng anak nyo. Sabi pa ni Farah, kaya mas lalong na-guilty ang ginang. Si Nixon at ang daddy, pati na rin ang kuya nito na nasa isang tabi, ay tahimik lamang. Pero ikaw ang mas nakakabuti sa kanya. Ngayon ko lang muling nakita na masaya ang aking anak. Ikaw ang kanyang kasiyahan. Naluluhang sabi ng ginang, kaya hindi na naiwasan ni Farah ang maluharin, kaya niyakap ito ni Nixon. Ang problema na lang ngayon ay si Alexa. Singit ni Nicolo. Sinamaan tuloy ito ng tingin ni Nixon. Pat, I'm telling the truth. Ayusin mo na yung tungkol sa kanya Nixon dahil hindi pa tapos ang lahat. Mabuti pa, ang mga magulang niya na ang kausapin mo. Payo kay Nixon ng kapatid. Matapos ang madamdaming tagpo, pinatawag na nila si Nicole at ang kambal. Naiinggit kasi ang mga ito na parang sinusolo ni Nicole ang kambal. Napapangiti na lamang si Farah habang nakikita na pinag-aagawan ng pamilya ang kambal. Habang siya, yakap-yakap ni Nixon mula sa likod. Nakayakap ang braso nito sa kanyang bewang. Umabot na sila ng dinner sa bahay nila Nixon. Matapos ang dinner, tsaka siya nagpaalam na kailangan na nilang umuwi ng mga bata. Paniguradong inihintay na kasi siya ng kanyang nanay at tatay. Nais man ng pamilya ni Nixon na doon na lang siya at ang kambal ay walang magagawang mga ito, kundi ang hayaan silang umalis. Pero tinanong kung babalik pa sila dahil mamimiss agad ng mga ito ang kambal. Sinabi niya naman na oo, na labis na kinatuwa ng mga Monteverde, lalo na si Nicole at ang ina ni Nixon. Buong akala ko, hindi nila matatanggap ang kambal. Sabi ni Farah habang pauwi na sila sa bahay ng kanyang mga magulang. Pero natanggap nila. You too, tanggap ka din nila. Gamit ang isang kamay, hinawakan ni Nixon ang isang kamay niya at hinalikan ang likod ng kanyang palad. I'm so happy. Ito yung pangarap ko. Unti-unti nang natutupad. Napangiti na lamang si Farah habang ang kambal pipikit-pikit na sa passenger seat at halatang inaantok na. San pa kayo nang galing at natagalan? Bungad sa kanila ng kanyang nanay. Agad namang nagpaliwanag si Farah at sinabi kung saan sila nagpunta. Ang alam kasi ng mga ito ay sa mall lamang. Kinagulat ng ina niya ang pagsama sa kanya ni Nixon at sa dalawang bata sa bahay ng mga ito. Agad nitong tinawag ang kanyang tatay upang sabihin ang tungkol doon. Ano ka mo? May ginawa ba sila sa iyo anak? Sinaktan ka ba? Pag-o-overact agad ng kanyang tatay habang ang nanay niya naman inalalayan ng kambal papunta sa silid ng mga ito. Total na sabi niya naman na nakakain na ang dalawa. Busog na nga. Tay, wala. Sabi agad ni Farah. Wala po. Ang totoo po niyan, tanggap po sila ng pamilya ko. Lalo na ng mga magulang ko. Napatango-tango na lamang ang kanyang tatay. Mabuti naman kung ganun. Pero ang sa asawa mo, inaayos na din ni Nixon ang tungkol doon, tay. Si Farah na ang sumagot para kay Nixon. Mukha kasing kinakain na naman ito ng takot at walang maisagot. Opo,
Inaayos ko na po. Segunda agad ni Nixon kaya kumalma na agad ang tatay ni Farah. Nagpaalam na rin si Nixon na kailangan niya nang umalis dahil gabing-gabi na rin at alam niya naman na bawal siyang matulog doon. Pero bago tuluyang umalis, humalik siya sa labi ni Farah ngunit saglit lamang. Hahabulin nga sana si Nixon ng tatay ni Farah. Mabuti na lang, napigilan ito ni Farah. Kinabukasan, maagang umalis si Nixon sa bahay nila para pumunta sa bahay nila Alexa. Madali siyang nakapasok doon. Anong ginagawa mo dito? Susuyuin mo yung anak namin? Pagkatapos awayin ng pamilya mo? Halatang iba ang sumbong ni Alexa sa mga magulang nito. Hindi po ako nandito para doon. May diin niyang saad na ikinataka ng ina ni Alexa. Halata kasi sa mukha nito. Anong ginagawa mo dito? Tanong naman ng asawa nito. Makikipaghiwalay na po ko sa anak niyo. Buong tapang niyang saad. Tumawa ang ina ni Alexa. At ikaw pang nakikipaghiwalay. Dapat ngay ang anak ko dahil sa maling pagtrato mo sa kanya at ng mga kapatid mo. Pangangatwiran ng ginang, ngunit ang lahat ng tapang nito'y mabilis na nawala nang ipakita niya ang mga larawan ng anak nito na may kasamang ibang lalaki at nakikipaghalikan. Ano mga ito? Maybe ginawan mo lang to ng paraan para makipag-divorce ka sa anak ko. Galit na sabi ng ina ni Alexa habang ang asawa nito nakatitig pa rin sa mga larawan. Hindi lubos sa kalaing magagawa ng kanilang anak ang ganong mga bagay. Labis na magdudulot sa kanila ng kahihiyan kapag nalaman ng mga tao ang tungkol dun. Why don't you ask your daughter? May ngisi sa labi na sabi ni Nixon tsaka tumingin kay Alexa na kabababa lamang ng hagdan kung saan mabilis itong lumapit sa ama upang kunin ang mga larawan. This is not true, Dad. Ipinagtatanggol agad ni Alexa ang sarili. Totoo ba na may nangyari sa inyo noon ni Nixon nung nakita naming magkasama kayo sa isang kwarto? Tanong ng Ginoo sa anak na napapalunok na lamang. Iniisip pa siguro kung anong kasinungalingan ang sasabihin dito. Yes, meron, Dad. Yun pa rin ang pinangatawanan ni Alexa kaya hindi nito lubos sa kalain na dahil dun ay masisigawan nito ng daddy niya. Tell me the truth. Meron nga. Why don't you believe me? Anak niyo ko, Daddy. Umiiyak lang sabi ni Alexa pero mas lalo pa itong naiyak nang sampalin ito ng daddy niya. Then bakit mo nagawa ang mga bagay na to? Nanlalaki ka? I can't believe na may anak akong malandi. Pagwawala ng daddy ni Alexa habang ang asawa nito niyakap ang anak nila. Han, naniniwala ka talaga sa lalaking yan kaysa sa anak natin? Malinaw na ang anak natin ang nasa larawan. May diin na sabi ng Ginoo. Sir, wala na akong pakialam sa problema ninyong pamilya. Pero ang nais ko lamang, mahiwalay na sa anak nyo at mag-divorce kaming dalawa. At wala na makakaalam pa tungkol dito. Hindi masisira ang pangalan nyo. Pagsingit ni Nixon sa dramahan ng mag-anak. Yan ang gusto niya, Daddy. Kaya niya ginagawa ang lahat ng to. Please, Dad. Kaya ko lang nagawa dahil may... Shut up. Pinatahimik si Alexa ng daddy nito. Magdi-divorce na kay ni Nixon. Ako na magpapaayos ng papel upang mapabilis. At ikaw, dun ka muna sa tita mo. Final na saad ng Ginoo sa anak na napaiyak na lamang habang ang asawa nito hindi makapaniwala at siya'y labis na nagagalak. Makakaasa ba ako na walang makakaalam ng tungkol dito? Tumango si Nixon. Yes, sir. Napatango na lamang ang Ginoo. Hintayin mo na lamang ang divorce papers para sa pirma mo. Once na napirmahan mo na, ako nang bahala sa lahat. Mayroon na po ako nakahanda. Ipapadala ko na lang at pirma na lang ng anak ninyo ang kulang. Sige, ipadala mo na lang at pipirmahan nyo ni Alexa. Labis na natuwa sa kanyang narinig si Nixon kaya nagpaalam na siya na alis na dahil ayos na ang pinunta niya ron. Nixon, pagtawag pa sa kanya ni Alexa at susundan sana siya pero pinigilan ito ng ama. Narinig niya pang pinagagalitan si Alexa ngunit wala na siyang pakailam. Ang mahalaga sa kanya ay malapit nang mapawalang bisa ang kasal niya dito. Mabuti na lang at maayos kausap ang ama ni Alexa. Hindi katulad ng ina nito na halatang konsentidor o takot lamang talaga ang Ginoo na masira ang pangalan dahil sa nag-iisa nitong anak. Dumiretso si Nixon sa bahay nila para sa divorce papers at saka may inutusan na dalhin iyon kila Alexa. Sa pagmamadali niya, hindi niya yun nadala kanina pero ayos naman ang lahat. Tiyak na mapipirmahan yun. Takot lamang ng daddy ni Alexa na masira ang pangalan ng mga ito. Tas si Nixon sa pinagtatrabahuhan ni Farah.
Sinundo niya ang babae. Nandoon naman ang boss nito kaya ipinagpaalam niya ang babae. Sinabi niya pa nga na baka hindi na makakabalik dun si Farah kaya pwede nang maghanap ng pwedeng magtatrabaho doon ng may-ari. Hindi sang-ayon si Farah sa mga sinabi ni Nixon at akmang aapila pa nga siya pero nagkaintindihan na agad ang boss niya at ang lalaki kaya wala na siyang nagawa pa. Kinantsawan pa nga siya ni Chari na imbitahan daw niya ito sa kanilang magiging kasal. Napairap na lamang si Farah habang nasa loob siya ng sasakyan ni Nixon. "Hey, are you mad at me?" Kinakabahang tanong ni Nixon. Hindi nga ito makapag-focus sa pagdadrive dahil patingin-tingin sa kanya. "Baka maaksidente tayo. Mag-focus ka muna sa pagdadrive." "How can I kung parang galit ka sa akin?" Inis niyang nilingon ng lalaki at inalis ang tuon sa may labas ng bintana. "Bakit mo ba kasi ginawa yun? Wala na akong trabaho." Reklamo niya rito. Napabuntong hininga muna si Nixon bago siya kinausap ng maayos. "You think na pagtatrabahuhin pa rin kita? Gusto ko na makapag-focus ka sa mga anak natin. At sino ka para utus-utusan ako? Gusto ko magtrabaho, Nixon. Hindi porkit nandito ka na, didiktahan mo na ako." Inis niyang sabi sa lalaki. "Then what do you want? Gusto ko pa rin na may ginagawa at hindi lang umaasa sa'yo porque ikaw ang ama ng kambal. Gusto ko na kumita din." Tila ba saglit na nag-isip muna ang lalaki bago muling nagsalita. "Then I'll buy you a restaurant at ikaw ang magmamanage. Is that okay with you?" "Wala ka bang kilala na pwedeng dun ako?" Tumawa ang lalaki. "Bakit kailangan mo pang maging empleyado kung pwedeng ikaw naman ang boss? Pero that's the only way na hahayaan kita na kumita pa rin ng sarili mo." "Oo na," sabi niya na lamang. Laking gulat ni Farah nang dalhin siya ni Nixon sa company ng mga ito. Sa mga nagtanong kung sino siya, agad namang sinabi ni Nixon kung sino siya sa buhay ng lalaki, kaya namangha na lamang ang iba. Natuwa pa nga ang kuya ni Nixon dahil sa pagdala ng lalaki sa kanya doon. Ngunit agad din silang umalis dahil may sinabi lang pala ito sa kapatid. Kumain sila sa labas bago siya nito hinatid sa kanila kung saan naghihintay ang kambal na walang pasok at tsak na nag-aaral lamang. Siyempre, may dala silang pasalubong para sa mga ito at sa kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa ang kambal nang sila ay makabalik. Natuwa rin sila ni Nixon dahil ang naabutan nila ay nilalaro ng mga ito ang binili ng lalaki para sa dalawa. Nagustuhan din ng kanyang nani at tatay ang kanilang pasalubong. Nagtaka lamang siya nang iwan muna sila ni Nixon sa may sala dahil kakausapin lang daw nito ang kanyang magulang. Susunod nga sana siya agad kaso'y pinigilan siya ng kambal at sinabing samahan niya daw ang mga ito. Pagbalik ng lalaki, ngiti-ngiti ito na mas ikinakataka niya. "Ano pinag-uusapan niyo ng mga magulang ko?" Agad niyang tanong sa lalaki. "Bukas doon kayo magdi-dinner sa bahay dahil gusto din nilang makilala ang pamilya ko." "Sigurado ka?" Hindi siya makapaniwala. "Yes, tumango-tango pa nga ito." "Why, ayaw mo ba?" Tanong naman sa kanya ng lalaki. "Hindi naman sa ganun, nabibigla lang siguro ko sa bilis ng mga pangyayari." Napangiti na lamang si Nixon sa sinabi ni Farah. Alam niya naman kung saan mauuwi ang magiging usapan sa mansyon nila bukas. Walang iba kundi sa magiging kasal nila ni Farah kaya hindi na siya makapaghintay pa. "Welcome po." Pagbati ni Nicole sa kanyang nanay. Bumati naman pabalik dito ang nanay niya at nakilala pa nito ang dalaga. Ito daw yung nagtatanong ng pangalan niya para sa scholarship ng kambal. Kaya naman pala, ito pala ang dahilan kaya muli silang nagkita ni Nixon at naayos ang lahat. Nakakatuwa talaga ang bunsong kapatid ni Nixon. Hindi nga makapaniwala ang mga magulang nito na ito pala ang pinakanakatulong para maresolba ang lahat. Labis na natuwa pa sila ng gabing yon dahil ipinadala ang divorce papers na pirmado na ni Alexa. Ipapadala na lamang sa ibang bansa yun. Sayang masaya ang dalawang kapatid ni Nixon, lalo na si Nicole dahil nakalaya na daw ang kuya niya sa Bruhilda. Samantala siya, napapangiti lamang. Masayang pinagmamasdan ni Farah ang mga magulang nila ni Nixon na nag-uusap-usap habang ang dalawang kapatid ni Nixon ay kakwentuhan naman ng kambal habang silang dalawa ni Nixon na sa isang tabit pinapanood ang mga ito. "Want to do something?" Bulong sa kanya ni Nixon. "Tulad ng ano?" "Sa kwarto ko sa itaas." Dahil sa sinabing yun ni Nixon, iba agad ang kanyang inisip. "Di ka pa nakakabawi sa kambal tapos gusto mo na agad sundan?" Natawa si Nixon sa kanyang sinabi. "Love, you're green-minded. I just want to show you something." Napaiwas na lamang siya ng tingin.
Walang masabi, bakit ba naman kasi ganun ang takbo ng utak niya? Gusto pa sana nilang magtagal doon, kaso nga lang, may pasok pa nga pala ang dalawang bata. Pero eka nga, lahat ng problema ay may solusyon. Pinakuha ni Nixon sa kuya nito at kay Nicole ang gamit ng kambal para doon pa rin ang mga ito, pati na rin ang mga magulang niya na pwede namang pahiramin ng damit. Alam niyang kahit medyo malate ng tulog, maaga pa rin nagigising ang kambal. Kaso nga lang, inaalala pa rin nila ang mga ito kaya nauna na silang umakyat. Doon nga sila dinala ni Nixon sa kwarto nito. Oo, kwarto na lamang nito. Dahil iba yung ginamit noong kasama nito si Alexa sa iisang silid at yung silid na yun, ginawa na lamang na tambakan. Dahil antok na ang kambal, pinatulog na nila ito. Mukhang antok ka na rin. Matulog na tayo. Hayaan na lang natin sila sa baba na mag-usap-usap. Sabi sa kanya ni Nixon. Hindi, baka akalain ng mga yun na tinatakasan natin sila. Ang naging tugon naman niya sa lalaki. Sa isang topic lang din naman mauuwi ang usapan nila. Saan naman? Kunot noong tanong niya sa lalaki. Matapos nitong kumutan ng kambal, dahan-dahan itong naglalakad papalapit sa kanya. It's about our wedding. Tsaka nito inayos ang takas na buhok sa mukha niya. Hindi ba masyado namang nagmamadali? Ewan niya ba kung bakit nasabi niya pa yun kahit naman maganda talaga na maikasal sila ni Nixon? Napakarami ng nasayang na oras, love. Hindi yun pagmamadali, bagkus ay paninigurado. Isa pa kahit naman may anak na tayo, hindi malabo na may magkagusto pa rin sa'yo. Gusto ko na kapag may kakausap sa yung lalaki, mapapatingin sila sa singsing na suot mo at mabatid agad nilang may asawa ka na. Hindi na makayanan ni Farah ang klase ng tingin ng lalaki sa kanya. Kaya nayuko siya pero muling nagtama ang mga mata nila dahil inangat nito ang kanyang baba. I'll be the best husband to you. Best father to our twins at sa mga magiging anak pa natin. Hindi na napigilan ni Farah ang maluha. Agad naman iyong pinunasan ni Nixon. Tsaka nito saglit na hinagka ng kanyang labi at matapos niyakap siya ng mahigpit. I love you so much, kayo na mga bata. Sabi pa nito sa kanya. Kaya tila lalabas ang kanyang puso mula sa dibdib niya dahil sa sobrang kasiyahan. Nang mapawalang bisa ang kasal ni Nixon kay Alexa, pinakasalan siya nito sa Pilipinas. Sinigurado muna kasi nila na malinis at maayos na ang lahat. Nalaman din nila na yung babae nasa ibang bansa at sinigurado ng mga magulang na hindi na ito manggugulo. Siguro'y natakot kay Nixon at baka masira pa ng anak ang mga ito. Labis naman ang saya ni Farah dahil finally, natupad na ni Nixon ang pangako nito na pakakasalan siya. Maging ang kanilang pamilya, masaya para sa kanilang dalawa. Lalo na ang kambal dahil buo na raw ang family ng mga ito. Meron ng mama at papa. Ang napagdesisyon na nila, bubukod sila ng bahay. Iba pa rin yung nakabukod. Ngunit medyo malapit lang din kila Nixon. Samantala ang kanyang nanay at tatay naman, niyayaya nila sa mga kanilang bagong bahay. Ngunit ayaw ng mga ito, kaya naisip na lamang ng lalaki na ipagawa ang bahay ng mga ito. Habang ginagawa, doon muna ang mga ito sa kanilang bahay. Labis naman ang saya ng mga magulang niya at pasasalamat kay Nixon dahil hindi lang ito mabuting asawa, kundi mabuti rin sa kanyang mga magulang. Samantala ang kambal ay bakasyon na, kaya naisip nilang magbakasyon. Pumunta sila sa isang beach kung saan doon silang lahat nagbakasyon, pati na rin ang kapatid ni Nixon na si Nicolo at Nicole. Nalaman niya na nga lang na ipinapasa kay Nixon ang pagiging tagapamahala ng kumpanya, pero tumanggi ang kanyang asawa dahil ayos na daw dito yung pangalawa lang. At kung tatanggapin nito yun, mas mabigat na responsibilidad, bumabawi pa nga ito sa kanya at sa kambal. Si Nicole ang pinaka naging tagapagbantay ng kambal para daw magkaroon naman sila ng moments ng kuya nito at magkaroon na daw ito ng bagong pamangkin. Masyado rin kasi silang naging busy matapos ang kasal kaya hindi nakapag-honeymoon, kaya gumagawa na lamang ng mga nakaw na sandali dahil gusto talaga ng kambal na nakakasama silang dalawa. Matapos ang bakasyon, balik na sila sa kanya-kanya nilang buhay. Hanggang isang araw, inimbita nila ang lahat na mag-dinner sa kanilang bahay. Masayang-masaya ang mga magulang ni Nixon maging ang mga kapatid nito para sa kanilang paanyaya. Siya din ang nagluto para sa mga ito at nagustuhan naman. Kaso nga lang, natigil ang lahat sa pagkain nang bigla na lamang siyang napatakbo sa may lababo nang maramdaman niyang siya'y masusuka. Mabilis naman na sumunod sa kanya si Nixon. Hey, are you okay? Takang tanong nito. Pagbalik nila,
Nakarinig sila ng bulungan mula sa kanilang mga pamilya. Bro, gumagamit ka ba ng proteksyon kapag, Tanong ni Nicolo. Kuya naman, saway dito ni Nicole. Of course not. Sagot naman ni Nixon. Baka buntis na. Napapangiting sabi ni Nicolo. Kaya mabilis na nag-react ang kanilang mga magulang na napatayo pa at napapalakpak dahil magkakaroon na daw ang mga ito ng bagong apo. Taka pa ang kambal sa naging reaksyon ng mga nakakatanda sa kanila pero nang malaman ay labis ding natuwa. Kaya upang makasigurado, gumamit siya ng PT. What's the result? Tanong agad ni Nicole nang makabalik sila ni Nixon. Hindi mo na kasi sila nagpahalata na dalawa. Samantala noong nasa taas sila at papalabas ng banyo ay sobrang saya. Nabuhat niya ang asawa. Farah is pregnant. Magkakaanak na ulit kami. Proud na sabi ni Nixon kaya hiyawan ang kanilang narinig. Maging ang kambal, tuwang-tuwa't napatalon pa. Samantala si Nicolo na kapatid ni Nixon, umakto pang nagsushoot ng bola. Napangiti na lamang sila habang pinagmamasdan ng kanilang pamilya. This is the life that I want. Rinig niyang sabi ni Nixon. Pareho lang tayo. Ito din ang buhay na pinapangarap ko. I know na wala ako nung hirap na hirap ka habang dinadala mo ang kambal. But now I'm here. I'll help you. Hindi mo na kailangan mag-isa. Pahayag ng asawa sa kanya tsaka hinag ka ng noo niya. Magkaharap na silang dalawa. Salamat dahil kahit na natagalan, tinupad mo pa rin ang pangarap. Mahal na mahal kita. Ikaw, ang kambal at ang magiging anak natin. I love you more, wife. Ikaw ang kambal at ang magiging anak pa natin. Hindi ako magsasawa na mahalin kayo. Tsaka nito hinagkan ng kanyang labi hanggang sa nakarinig sila ng palakpakan. Sa kanila na pala nakapokus ang kanilang pamilya. Napangiti na lamang sila ni Nixon. Yun ang pangarap nila noon na ngayon nakamtan na nila kaya wala na siyang mahihiling pa.